Maraming salamat po sa mga kapulisan na nagpaalis na hindi ko malaman ko na pinaglalaban ng mga tao doon eh. Ako, hindi ako realista. Lumalaban ako sa karsada para sa kinabukasan ng mga kabataan. Dahil yan ang magiging kasunod natin eh. Diba? Nagtataka lamang ako, bakit pinag-aaksayahan ng panahon etong Quadcom, etong mga vloggers. Ang mga vloggers, simpleng mamamayan lang yan na naghahayag ng kanilang mga hinaing. Diba? Pag nag-post si Juan, ipapost lamang ng vloggers. Tama po ba? Nandito ako para sa mga kababahian na vloggers na nandoon sa loob. Congratulations, General Nicolas Torre. Promoted ba? Na-promote ka kasi sa ginawa mo kay Pangulong Duterte na naging boss mo. Na-promote diba? pa. Nagtataka lang naman. Meron pa pala yung marami kay OGC. Marami siyang nagawa ng anak na accomplish. Diba? Ako, may mga pamangkin akong kapulisan. Marami akong pamangkin na pulis. Pero, itinuturo ko sa kanila kung ano yung to serve and to protect. Katulad nga ng sabi ni Sir Banchang kanina. Diba? Ipapaliwanag ko lang kung sino ang mga fake news. Nagsabi ang mga OFW sa Netherlands, The Hague, na nang nagsasalita si BP na Marcos resign. Diba? Sino ang nagsabi ng Marcos resign? Ang mga OFW, hindi si BP. Ang sabi ni BP, napanood ko eh. Kayo ang nagsabi niyan. Diba? Bakit Marcos resign? Wala kang utang na loob, Pangulong BBM. Sino ang nagpalibing sa tatay mo? At bakit ka naging presidente? Ang nanay mo, hindi pinakulong ng former PRRD. Pero bakit ganito? Ang tanong ng mga mamamayang Pilipino, may gobyerno pa ba? Diba? Narinig ko, malamang ito hindi fake news, hindi makakabalik ng Pilipinas si PRRD. Bakit? Anong nagawa niya? Ginawa lang naman niya ang tungkulin niya bilang presidente nung panahon niya. Ang daming nangyari, diba? Pero ito, hindi na pan dapat natin pag-usapan. Ang pag-usapan natin dito, yung pondo ng PhilHealth. Diba? Yung mga blanco sa BICAM na budget. At higit sa lahat, matagal na namin itong sinisigaw. Bakit hindi mo ginagawa, Pangulong BBM? Mapadrag test ka! Diba? May mga nahuli na ba na mga ng katotohanan. Ang pagpapahayag ng opinion at komento sa mga bagay at issues na nanggagaling naman mismo sa mga taga-House of Representatives, nanggaling mismo kay Marcos Jr. at sa mga alipores ni Marcos Jr., hindi po ito matatawag na fake news. Dahil hindi po makonsidera na fake news ang isang opinion, no, ng isang ordinaryong mamamayan. Ito lang yung mga panawagan namin. Tingnan nyo. Tricom, huwag busalan ang mamamayan. Sayang pera ng taong bayan. Which is tama po, nakasulat dito sa placard natin. Hindi dapat busalan ang mga ordinaryong mamamayan. Hindi dapat busalan ang mga vloggers po natin dahil sayang na sayang talaga, no, yung pera ng taong bayan na ginagastos po sa Tricom na yan, parang nangyari Quadcom na yan, na wala namang nangyayari. So ito pa, basahin natin, no? Wakasan ang taktika ng pananakot, which is ang ginagawa ngayon ng mga taga-House of Representatives, itong mga House of Crooks, yung mga buhaya na nandyan ngayon, no? Hindi naman ito usapin ng, sabi nila, alamin natin kung ano ang fake news, pag-aralan natin, magpapasa po tayo ng batas para labanan ng fake news. Hindi po eh. Ito po ay isang taktika para takutin po yung mga political vlogger na naka-align kay President Duterte o sa mga Duterte. Dahil malinaw naman, nakita po natin, out of 40 vloggers na kanilang pinapatawag, 37 po dyan ay mga Duterte vloggers, yung Duterte aligned vloggers, kung saan ay pilit nilang tinatakot. May mga pasapina, no? Pilit nilang papahingi ng kapatawaran, no? Para lang hindi ipapakontent. Saan ka makakita, no? Ordinaryong Pilipino na nagpapasahod sa kanila, no? Nagsasalita ng katotohanan,
siya pa yung tatakutin mismo sa loob ng House of Representatives dahil gusto nila ipakita na sila ay nasa kapangyarihan, sila ay nakaupo sa pwesto. Pero kung titingnan po natin, mga kababayan po natin, dapat tanggapin po nila yung mga kritisismo na sinasabi sa kanila. Ito lang naman, kung fake news yan, kung hindi totoo yan, di ba, dapat magpalabas sila ng statement, harapin nila, sabihin nila na fake news yan, maglabas sila ng patunay na fake news, yung mga allegations sa kanila ng mga vlogger. Bakit kailangan nila gagamitin ang House of Representatives? Bakit nila gagamitin ang kanilang katungkulan, no, para busalan at patahimikin itong mga Duterte vloggers kung saan nagsasalita lamang base sa mga opinion at komento na kanilang nalalaman sa mga issues na lumalabas ngayon. O sabing fake news, mga kababayan po natin, mainstream media. Tingnan natin yung bagong-bagong pinalabas lang ng mainstream media, no, kung saan sinasabi nila bago inaresto or bago illegal na inaresto si President Duterte, sinabi nila na umuwi daw si President Duterte sa Pilipinas dahil hindi tinanggap ng China ang kanyang application na asylum. Yan po ay isang napakalaking fake news. So bakit walang mainstream media dyan na pinapatawag? Bakit walang mainstream media na pinapakontempt? No? Bakit walang tinatakot na mga mainstream media na hindi dapat magsasalita ng sinasabi nilang fake news? Si Marcos Jr. mismo, ilang beses po siya sabi ng kasinungalingan. Di ba isang fake news din, mga kababayan po natin, na pinangako mo na 20 pesos na bigas. Hanggang ngayon, lumipas na yung 3 taon, no? Hindi niya pa rin natutupad. Yung walang baril, walang tear gas, yung mga pulis mismo, alam nila yan. Nakita nila kung paano nag-operate yung grupo po ni Diwata doon sa QOGC. Mahabang baril, no, tear gas. So, di ba malaking fake news po yan? Yung 5,500 blood controls na ngayon, daang-daang mga kababayan nating Pilipino yung namatay dahil sa hindi nila pag-implement nitong mga blood control. Di ba yan ay isang napakalaking fake news? So kung may isang dapat ipatawag at ipakontek, ay walang iba si Marcos Jr. dahil siya na rin ngayon, no, ang number 1 na nagpapakalat ng fake news. At kung siya ay totoo, bakit hindi niya kayang magpa-hair follicle? Hanggang ngayon, tinatawan-tawanan niya lang. Bakit siya natatakot, di ba? Kung gusto niyang patunayan na tama sila, kung gusto nilang patunayan na hindi silang fake news, no, dapat yun ang kanilang unang patunayan, no, na hindi siya bangag. Yun ang po yung ating masasabi dyan. So ngayon, mga kababayan po natin, dapat na po ba tayong manahimik? Dapat po ba tayong tumigil dahil pinapatawag na yung ating kapwa political vlogger? Hindi po, no? Kung akala nila na kung i-contempt nila yung mga political vlogger na nandyan ngayon sa loob ng House of Representatives, titigil na tayo. Hindi po, no? Mas lalo po tayo dapat dumami at lalong nakikita natin, no, na marami na ngayon na nagsasalita sa iba't ibang social media platform dahil sa kanilang ginagawang panggigipit sa ating mga vloggers. Kaya panawagan ko po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa iba't ibang social media platform, samahan niyo po kami, hindi tayo papayag na bubusalan po tayo. Kasi kung mabubusalan ang lahat ng mga political vlogger na naka-align sa mga Duterte, lahat na lalabas na mga balita from vloggers and from mainstream media, puro fake news dahil wala na pong kukontra, wala na pong mag-debunk sa kanilang mga maling allegation at kung ano pang sinasabi. Lalong-lalo na po, no, si Castro mismo, yung tagapagsalita ngayon ng Malacanang, minsan malayo yung kanyang sagot, no? At bawat pagsasalita niya dyan sa media press ko niya, lagi na lang Duterte ang kanyang sinasabi. So, nakikita natin ngayon na nag-hire po sila ng vlogger para sirain din po ang mga Duterte. Kaya hindi po tayo papayag dahil Duterte na lang ang pag-asa ng ating bansa. Kung wala na isang Duterte na makabalik sa Malacanang dahil sa kanilang planong pagpapa-impeach kay Vice President Sara, patuloy po tayo na magtitiis sa hirap. Patuloy po tayo na magtsatsaga sa napakamahal na bilihin at lalong patuloy po tayo na magtsatsaga sa paghihirap, sa paghahanap ng trabaho ngayon. Dahil lahat na sinasabi ko, hindi ginagawa ng Marcos administration. Mas ginugusto nila na gastusan ang pagpapadala kay President Duterte sa ibang bansa kaysa gastusan ang mga nagugutom at mga nahihirap na mga Pilipino. Maraming salamat. Alright! Okay. Ito ho, karagdagan ko lang ito mga kababayan sa atin hong mga nakakapakinig ngayon. Ang budget ho natin ngayon is 600
6.325 trillion na pinasimulan ho dyan ho sa GAB o General Appropriation Bill na nakitang may anomalya, blanco. Okay? At ang tanong, ayon ho kay Atty. Vic Rodriguez, eto po ha, paubos na daw, di umano yung budget. Okay, alam nyo po ba anong ibig sabihin mga kababayan ng BBM talaga? Diba? BBM! Alam nyo ho ba ang ibig sabihin ng BBM? Eto ho, ibig sabihin ng BBM. Bulag, bingi, manhid. Bakit? Bakit ko nasabi ito? Imbis na atupagin niya kung papaano po gumanda ang takbo ng bawat Pilipino, inaatupag niya ang pamumulitika. Anong nangyari sa kanya? Bumagsak ang kanyang survey. Ang taas dati, di ba? Ngayon, 19% na. Ibig sabihin po nito, wala na pong naniniwala sa mga sinasabi ho nitong si BBM. Tama, mali? Pero alam nyo, pasalamatan po natin itong mga kapulisang ito. Bagamat po sila ay nagtatrabaho, may pamilya, sumusunod lamang yan sa mga opisyal. Pero si opisyal, nandoon malamang yung hire niya, pakukuya-kuya-kuy na lang at nasa malamig na kalagayan. Samantalang itong pinag-uutusan, gusto mong tumanggi, hindi makakatanggi. Bakit? Mawawalan po sila ng pagkain sa hapagkainan. Ang pinaka-worst na mangyari dito, tanggalin pa kayo sa serbisyo, may kaso pa kayo. Yes! Tama, mali? Tama! Anong ginawa ho doon? Tama naman yung sinabi ho ng pulis eh. Hindi ako susunod sa isang presidente kung mali na ang sinasabi at iniuutos. Tama yung sinabi ho ng mga pulis eh. Pulis ako ng sambayan ng Pilipino. Anong nakalagay sa balikat? To serve and to protect. Sino ho ang pagsisilbihan ninyo? Ang taong bayan. Hindi ho ang presidente. Hindi ho sa isang tao. Ang nakalagay dyan, to serve and to protect the Constitution at ang sambayan ng Pilipino. Hindi tayo pwedeng maging panatiko sa isang bulag, bingi, manhid. Mga kababayan, sa oras na ito, nais ko ipakilala sa inyo mga kababayan, si Ma'am Kat, ang susunod nating magsasalita. Maraming salamat po sa mga kapulisan na nagpaalis na hindi ko malaman kung na pinaglalaban ng mga tao dun eh. Ako, hindi ako realista. Lumalaban ako sa karsada para sa kinabukasan ng mga kabataan. Dahil yan ang magiging kasunod natin eh. Diba? Nagtataka lamang ako, bakit pinag-aaksayahan ng panahon etong Quadcom, etong mga vloggers. Ang mga vloggers, simpleng mamamayan lang yan na naghahayag ng kanilang mga hinahing. Diba? Pag nag-post si Juan, ipapost lamang ng vloggers. Tama po ba? Nandito ako para sa mga kababahian na vloggers na nandoon sa loob. Congratulations, General Nicolas Torre. Promoted ba? Promoted Na-promote ka kasi sa ginawa mo kay Pangulong Duterte na naging boss mo. Na-promote Diba? pa. Nagtataka lang naman. Meron pa pala yung marami kay OGC. Marami siyang nagawa na accomplish. Di ba? Ako may mga pamangkin akong kapulisan. Marami akong pamangkin na pulis. Pero itinuturo ko sa kanila kung ano yung to serve and to protect, katulad nga ng sabi ni Sir Banchang kanina. Di ba? Ipapaliwanag ko lang kung sino ang mga fake news. Nagsabi ang mga OFW sa Netherlands, The Hague, na nang nagsasalita si BP na Marcos resign. Diba? Sino ang nagsabi ng Marcos resign? Ang mga OFW, hindi si BP. Ang sabi ni BP, napanood ko eh. Kayo ang nagsabi niyan. Diba? Bakit Marcos resign? Wala kang utang na loob, Pangulong BBM. Sinong nagpalibing
sa tatay mo at bakit ka naging presidente. Ang nanay mo hindi pinakulong ng former PRRD. Pero bakit ganito? Ang tanong ng mga mamamayang Pilipino, may gobyerno pa ba? Di ba? Narinig ko, malamang ito hindi fake news, hindi makakabalik ng Pilipinas si PRRD. Bakit? Anong nagawa niya? Ginawa lang naman niya ang tungkulin niya bilang presidente nung panahon niya. Ang daming nangyari, di ba? Pero ito, hindi naman dapat natin pag-usapan. Ang pag-usapan natin dito, yung pondo ng PhilHealth. Di ba? Yung mga blanco sa BICAM na budget. At higit sa lahat, matagal na namin itong sinisigaw. Bakit hindi mo ginagawa, Pangulong BBM? Magpa-drug test ka! Di ba? May mga nahuli na ba na mga nagdala rito ng mga droga? May nabalita ba? Bakit kayo bulag sa katotohanan? Hindi nyo ba alam kung ano mangyayari sa magiging anak ninyo at bulag-bulagan kayo, mabayaran lamang kayo? Ubus na ang pondo ng Pilipinas. Bakit nyo hinahayaan ganito? Di ba? Kami mga nandito, hindi kami bayad. Hindi kami nagsasalita rito na nagbubuwis buhay para lang mabuli kami ng Hermes, bumili kami ng Gucci. Kayong mga nasa Quadcom, hindi tanga at hindi bobo ang mga Pilipino. Hindi kayo dapat magsalita ng mga tanga ang mga kaharap ninyo dahil narinig kayo at nakikita kayo ng mga kabataan dahil kayo naka-live. Sasabihin ninyo sa mga vlogger, mga tanga. At mga tanga ang mga nakikinig sa inyo. Hindi ba kayo, alam mo, bukas mo kalawa, baka isang araw ang anak ninyo maging vlogger din eh. Di ba? Dapat harapin natin yung katotohanan, hindi magkapera. Hindi para realidad, hindi para isara natin ang ating mga mata, ang ating mga tenga. Di ba? Ang isda, kapag tinanggalan mo ng tubig, mamamatay yan. Ang puno, kapag tinanggalan mo ng lupa, mamamatay yan. Ang Pilipinas, kapag tinanggalan mo ng mga sumusuporta na katulad namin, ano ang mangyayari sa Pilipinas? Di ba? Kaya kayo mga nandiyan dyan, kung may mga natitira pa kayo sa ating mga namumuno dito sa bansang Pilipinas, samahan nyo naman kami. Di ba? Samahan nyo naman kami sa aming ipinaglalaban. Dahil itong pinaglalaban namin para din to sa inyo mga kinabukasan. Di ba? Sa pamilyang Marcos, maawa naman kayo sa mga Duterte. Ako, hindi ako nandito sa karsada para Duterte o Marcos, hindi ganon. Di ba? Yung inihiling ng taong bayan na magpa-drug test ka para matapos na to. Di ba? Inihiling din namin sa Vice Presidente, kasamahan ka sa pagda-drug test. Mapapakalmantin mo kami at titigil kami sa pagsigaw sa karsada. Hanggang kailan? Tatapusin mo ang termino mo. Tapos meron ka na namang iuupo. Huwag ka nang mambudol. Maawa ka sa magiging apo mo. Maawa kayo sa pamilya ninyo na kapag nakikita, ano ang sinasabi? Ultimong bata, sanggol, bangag, bangag, bangag. Di ba? Ako hindi na ako magsasalta ng bangag o adik kasi immune na eh. Parang wala nang mga pakiramdam itong mga taong to. Kaya, etong sa Quadcom, dasal namin ng mga nandito, sana maging matagumpay. Tanggapin ninyo, sabihin ninyo, tanga kayo. Sabihin nila na mag-sorry kayo para hindi kayo makontent. Di ba maliwanag na panloloko yun? Kung karapatan nila, kung meron silang ginawang violation, i-contempt ninyo. Pero kung wala namang violation, para lang kalabanin itong gobyerno at magsaliwat ng katotohanan, sasabihin ninyo, i-contempt. Dasal namin dito sa labas na yung mga nandiyan sa Quadcom, ilutin ninyo ang mga puso't isipan ninyo at harapin ang katotohanan. Yun lamang po at magandang umaga po. Yun, klarong-klaro. Grabe.